Hello everyone! Now I'm gonna do this kind of thumbnail. Kaya tara, samahan nyo ako kung paano ko ginawa ito. Yes, let's go! First, naghanap ako ng background sa Pinterest at naghanap ng picture ko. And after that, pumunta ako sa application ng Magic Circle para i-crop into circle ang picture na napili ko. At hinanap ko lang ang perfect framing para i-crop ito. And while looking for the framing, ayan, hanapin mo lang ang perfect na gusto mong frame and i-save mo lang yan. At may makikita ang ads pag pinindot mo yung save. Tapusin mo lang yung ads and then i-cross mo. At pagkatapos nun ay automatic masisave na ang inyong framing. At pumunta naman tayo sa ating app na gagamitin. Pagkatapos nyan, sa Canva ako gumagamit. Hindi Pro ang gamit ko. At ayan na nga, naka-ready na siya kasi prepare ko na. And hinanap ko lang yung background na gusto kong gamitin, which is ayan yung background na gusto kong gamitin. At nano ko lang siya, ni-rotate ko lang kung paano ko siya gustong ilagay as a background. Ayan. And then, para naman sa picture na ginawa ko, ipapasok ko siya dun sa circle na yun. So, pumunta ulit ako sa images and nili ko na yung picture na clean up ko kanina. Nilakihan ko lang yung picture para maging fit siya dun sa circle, pero as you can see, hindi ko siya masyadong maipit doon sa circle. Natatabunan yung ibang ibang spaces, or kung hindi naman matabunan, kulang yung space. Kaya nag-isip ako ng paraan, bumalik ako dun sa background eraser, and pagpunta ako sa background eraser, pinili ko rin yung background na gusto kong gamitin, and then clean up ko lang siya. Pagka-crop ko nyan, linik ko lang yung check. And pagka-click ko ng check, may automatic crop dyan. Ayun, yung pinindot ko na yun. At maka-crop na siya. And dahil nga gusto ko wala yung itim na yan, minagic ko din yan. O, diba? And then, isi-save mo lang din yan. Pagka-save mo, ay may ads na naman yan. Kaya, balik ka lang after nung ads. And then, eto na, balik tayo sa Canva. O, diba? Nitong-nito na rin ako. At pagbalik mo sa Canva, ayun na, ilinik ko na yung circle na clean-up ko. At nilakihan ko lang din siya kasing laki ng circle dun sa background na pinili ko. At pinoportion ko lang siya. Kung hindi mo naman makita kung talaga ba pantay na tulad ko dahil malabo ang mata ko, pwede mo namang i-zoom in yan para ma-check mo kung talaga bang pumantay yung circle dun sa gusto mong gawin. And nung naayos ko na siya, ay pumunta naman ako sa text at nag-add text ako. At nag-isip ako kung anong title ang ilalagay ko. To be honest, hindi ko pa alam kung ano talaga yung gusto kong i-title sa thumbnail na to. So, una kong naisip, Get 1,000. Pero parang na-realize ko, ang ikli naman at ang pangit. So, inulit ko siya, inedit ko. Nilagyan ko ng your. Ayan, Get your 1,000 subscribers, mamaya ako magagawin yun. So, ayan, naisip ko i-edit yan at i-form ng pa-curve katulad ng curve na line dun sa. And after doing that, ay inedit ko yung style ng font dahil hindi ko gusto yung style na napili ko na yan. So, naghanap ako ng perfect na style sa font na gusto ko. Ayan, nakapili na ako. So, after kong gawin yan, iaayos ko lang yan. Naka-form netong curve line ng aking background. At para ma-form ko yan, pumunta ako dun sa effects, pumunta ako sa shapes, and then clinic ko lang ulit yun. And
minorm ko siya na ka-form netong background ng nung line sa background ko. O, diba? Ang gulo ko din. Ayan. So, inaayos ko lang siya. Pero sabi ko, bakit ganon? Parang hindi fit. So, inisip ko ulit, ano ba ang maganda kong gawin para ma-fit siya. So, inedit ko ulit. Ginawa ko na lang 1K yung 1,000. Actually, nag-iisip ako dyan. Kaya ang tagal. Diba? Oh, ang tagal pa rin. Hintayin lang natin at maitatype ko din yan. Huwag kayong mag-alala. Okay, ayan na. Nagawa ko na. Get your 1K. And, inayos ko lang din yan. Ayan, nilakihan ko. Inayos ko. Portion ko lang siya the way I wanted it to look like. Kung paano yung gusto kong maging itsura niyan. In-English ko na, tinagalog ko pa. So, ayan, inaayos ko lang siya. At nung naayos ko na nga siya kung paano ko siya gusto maging itsura at pumunta ulit ako dun sa effects at naghanap ako ng magandang effect na magagamit para sa aking font. Ayan, namili ako ng effect at nilagyan ko lang siya ng outline na effect at ginawa ko, pumili ako ng color lang din ng outline ko. Yes, magulo yung pag-aano ko dyan. Hindi ko rin maintindihan. At ginawa kong pula pero I think hindi siya naging bagay sa color. Pero pinus ko pa rin yung pulang yan para lang masabi kong maganda yan. And then, right after that, ay inayos ko lang ulit yan at kinapi ko yung get your 1K na text at nilagay ko siya sa baba at pinalitan ko siya ng subscribers. Ayan, para ang maging title niyan, get your 1K subscribers. Oh, diba? Mali-mali pa ang pagtatype. Pasensya na, partially blind ang taga-edit nyo. So, ayan na nga. As na-realize ko, masyadong malaki, inayos ko lang din. And hindi siya fit dun sa pagka-curve. Parang masyado siyang straight. Kulang yung pagka-curve niya. So, i-edit ko ulit yung pagka-curve niyan. Pumunta ulit ako dun sa effects. At pagkapunta ko dun sa effects, ay clinic ko lang ulit yung shape. At yan na nga. Inayos-ayos ko siya. Hindi ko rin alam. Ayan, inayos-ayos ko siya ng curve. Kung paano ba yung magiging magandang effect ng pagka-curve na magiging proportion siya doon sa linya na gusto kong gawin. Pero hindi ko pala naayos dahil ang pinipindot ko is yung thickness ng outline. Kaya pala sabi ko, ba't hindi umaayos yung curve? So, paulit-ulit lang ako dyan hanggang sa ma-perfect ko na yung curve. Ayan na nga, inayos ko na siya. Ayan. Kitang-kita nyo dyan na naguguluhan ako kung ano ba talaga ang gagawin ko. Yes, ganyan po talaga ako mag-edit dahil on the spot po ako mag-edit. Pag nasa mood ako. So, kaya kung wala pa akong idea, gagawin ko yan at dun pa lang ako mag-iisip. Pero dahil nga naisip ko parang hindi maganda yung color red, ayan, pinalitan ko na siya ng color blue.
Yes, namili ako ng perfect na color para i-match dun sa ating background. Since blue naman yung curve line, ginawa ko na lang din siyang blue. And then, right after that, dinilit ko yung get your 1K at kinapit ko yung subscribers para same yung pagka-curve niya. At niretype ko yung get your 1K na word. O, diba? Ang bagal mag-type ni ate mo, girl. Yan. And inayos ko lang din yan. Pinoportion ko lang siya the way I want it to look like. So, adjust ko lang siya. Dahil nga nakuha ko na yung gusto ko, ayan, nag-add text ulit ako dyan para mag-add ng text malamang. At nag-isip lang din ako kung ano ba yung ilalagay ko. So, naisip ko, Ruby Bless live stream na lang ang ilalagay ko. Yes, ang bagal ko talaga mag-type kahit kailan. Pero ganyan talaga ako mag-edit, guys, dahil iniisip ko pa kung ano ba ang tama kong ilagay or ano ba yung babagay. Ganyan na ako pag on the spot mag-edit. Actually, lagi naman pala akong on the spot mag-edit. And inedit ko lang din yung text. Ginayos ko yung font na gusto kong piliin para dyan. Inayos ko, ayan, namili ulit ako ng font dyan at niliitan ko siya. Niliitan ko pala muna siya bago ako mamili ng tamang font, ayan. And right after ko niliitan dyan, mamimili na ako ng magandang font. Nag-isip din ako kung aayusin ko ba, lalagyan ko pa ba ng effect or what, pero naisip ko, plain na lang ang gagawin ko at aayusin ko na nga lang yung font niya. Naghanap ako ng magandang font na medyo babagay naman dun sa font nung una kong ginawa pero hindi siya same na same at ayan na nga yung napili kong font. So, inayos ko lang din yan. Pinoportion ko lang kung paano ko siya gusto ilagay. Ayan, nilakihan ko lang siya and medyo inalign ko lang. Yes, align. Medyo inayos-ayos ko lang kung paano dapat siya dyan. Okay. And right after that, nag-iisip pa rin ako kung ano nga ba ang maganda pang idagdag kasi pakiramdam ko ang plain pa rin. So, ang ginawa ko dyan is talagang nag-isip ako. Yes, meron po ako nun, nag-iisip ako. And kinapit ko nga yung anong ginawa ko? Hindi ko pala. Ayan, kinapit ko pala yung get your 1A. Tapos, nitype ko dyan yung how to. Ayan, yung how to, nilagay ko dyan, nitype ko, at inadjust ko lang din siya. Pinix ko lang siya dyan kung paano ko siya gusto makita. At nag-add text. Pero hindi ko tinuloy yung add text. Ang ginawa ko, kinapit ko lang ulit yung ginawa kong font na yan at nilagay ko lang yung on. Yes, get your 1K subscribers. Ang balak ko dyan ilagay on YouTube. Yes, pero hindi ko rin maisip kung saan ko banda ilalagay yung YouTube na
word. So, instead of making it a word, ang ginawa ko ay nag-isip ako ng iba pang way para mapakita ko yung YouTube kung paano ko iaano. So, pumunta ako sa Pinterest at pagpunta ko sa Pinterest, tinype ko lang dyan sa search bar ang YouTube logo. Yes, ayan na nga, tinype ko na. Ang bagal talaga mag-type. So, hintay lang tayo. Maaarating din tayo sa patutunguhan natin. Ayan na ang YouTube logo. And namili lang ako kung ano yung gusto ko. And nakakita ko ng perfect na gusto ko. Ayang circle na yan. Klinik ko lang yung 3 dot and download image. Magka-download ng image na yan, ay pumunta ulit ako sa background eraser para i-erase yung black na background nung YouTube logo natin. So, ayan, klinik ko na siya. And, in-adjust ko na siya automatically. And, ilang end na ba ito? Ayan, na okay na yan. At, na-save ko na siya. Bumalik na ako sa Canva. At, hinanap ko na yung picture na aking in-erase na background. Ayan, napili ko na nga siya at nilagay ko na siya sa aking Canva na, yes, ano bang tawag yan? O, ayan. Now, in-adjust ko lang yung size niya para maging perfectly fit sila sa each other. Ayan. Okay. So, nakikita nyo na medyo nakatabingi kasi in-adjust ko talaga yan para proportion din siya sa pagka-curve nung ating font. Ayan, inayos ko lang yan. At while doing it, naghanap lang ako ng perfect na place niya kung saan siya dapat. And after that, ay sinave ko na ba ang aking... No, ano nangyari? What did I do? Ano yan? O, diba? Sabi naman sa inyo, malabo ang mata ko. Pero ayan na nga, sinave ko na pala siya as JPEG. Yes. Yes, sinave ko siya as JPEG. Ayan. And then, namili lang ako dyan ng pages kasi nga, yung aking mga inedit ay napakadami na. Chinek ko lang yung last page dahil doon ako gumawa ng new thumbnail. And, ayun na yun. Sinave ko na siya. Click mo lang yung download doon sa taas at masisave mo na siya. So, ayun, thank you for watching this video and I hope na medyo may natutunan kayo kahit magulo ang aking pagkagawa. I just wanna share kung paano ako gumagawa ng aking thumbnail. Ayun lang, God bless.